Nakangiti ang batang ako dahil ang pangarap niyang magsulat at mabasa ng mga tao ay nangyari na. Kaya't mas lalo kong pinagbubutihan, hindi lamang para sa sarili, kundi para na rin sa iba pang kabataan, na sana'y maging inspirasyon ang mga tula't piyesa ko para hindi nila sukuan ang mga pangarap nila. Tara po, samahan niyo akong pakinggan ang aking kwento dito sa librong yan, hindi ba napakagaganda ng mga cover? Kailangan din nating malaman kaninong idea yung mga cover na yan at mga illustration na yan. So beautiful, very minimalistic. At nandito kasama natin ang isang makata, isang artist, napakahusay, Ron Canimo. Good morning, Ron. Magandang umaga po sa inyo, Miss Love, at sa lahat ng nanonood. Napakaganda kanina ng opening mo, yung pagbubukas mo ng ating programa kanina. Ang husay, ano yun? Impromptu mong ginawa yun? Impromptu po. Wow! Saan nagkagaling yung ganong mong mga... Yung kasi ang hirap ng may rhyming. Diba? May rhyming. Tapos, kailangan may connection. Yung mga sinasabi mo, may sense. Diba? Paano? Anong technique sa ganyan, Ron? Siguro, ma'am, madalas dun sa mga nababasa ko ding akda ng iba, sa mga napapanood na pelikula, sa napapakinggan ng mga kanta. Hindi po ako umuhugot. At hindi lang yun, Ron. Dahil sa'yo, ang sarap pakinggan ng wikang Filipino, ang sarap, yung Tagalog, ang sarap pakinggan, kasi ako naniniwala ko na pag yung sarili mong wika ay napapakinggan, parang ang romantic, mas naaantig ka, may ganun ka ba? Bakit Filipino ang pinagtuunan mo ng lengguwahe? May malalim na hugot doon, Miss Love. Kasi kaya pinili ko ang wikang Filipino dahil una lahat ito yung advokasya ko talaga. Very good. Gusto ko na maiparating sa mga kabataan kung gaano kahalaga yung wika natin. Yes. At mayroon pang isa, Miss Love. Dahil yung mga magulang ko hindi talaga college graduate at bihira silang makaintindi ng English. Okay. Gusto ko sana yung mga nasusulat ko din ay nababasa nila. Napakaganda. May connection pala sa sa buhay mo. At ito na, hindi lang isa, hindi lang dalawa. Sandamakpak, may nakikita natin dito, parang 7 na yata ito. Lima na pala itong mga librong meron ka. Paano nag-start ito? Ang alam ko meron ka rin sa social media. Ito yung mga tala at tula. Okay, mag-start tayo doon. Doon ba nag-start yung pag-explore na magkaroon na ng libro? Opo, Miss Love. Nagsimula po ito nung pandemya. At naisipan ko po na buhayin ulit yung blog ko sa social media at pinangalanan ko itong mga tala at tula. Gusto ko lang maglabas ng saloobin doon, Miss Love, kasi pandemic yun. Correct. Tayo. Wala tayong mapagsabihan. Mapaglabasan ng saloobin natin. Gusto ko sana magkaroon ako ng outlet at ito yung pagsusulat. Okay, ano ang mga naging parang punto ng iyong mga tula nung nag-uumpisa ka? May tungkol ba sa pag-ibig, buhay-buhay, paano? Madalas, Miss Love, tungkol ito sa paghilom, pag-asa, at pag-ibig na rin. Grabe, anong meron sa tatlong yon? Bakit parang nalalapit ka doon sa tatlong yon? Tingin ko, Miss Love, ito yung common ground nating lahat. Relatable. Relatable. At ano po ang naging reaksyon ng iyong mga follower dito sa inyong mga tula? Marami po ang naaantig. Marami ang may message sa akin na nakaka-relate sila sa mga sinusulat ko. Na sana daw patuloy ako magsulat dahil doon din sila kumukuha ng lakas. Correct! Ganun po ganun ang epekto nito. Baka hindi nyo alam, merong epekto at possible na merong tama ka, may naghihilom dahil dun sa mga nababasa nila. And pwede rin sabihin nila, hindi lang pala ako ang dumaraan sa ganitong klase. Okay, pag-usapan natin itong mga libro mo. 5 yan eh. Okay, alin ang unang ginawa mo? Ito pong mga tala at tula. Itong kulay blue. Ito. Yan po ang kauna-unahan. Ito yung mga, ano ang laman nito? Ito po ay mga pyesa na tungkol sa paghilom. Wow. May paborito ka ba rito na pwede mong i-share sa amin? Meron po. Sige, hawakan ko. Ayan, gusto kong marinig mula mismo sa'yo ang iyong paboritong tula dito. Ayan. Magbanggit ka lang ng kahit isang linya. Sige po. Ayan.
Dahil sa wakas, tapos ka nang magpanggap, Wow. na kontento ka at hindi naghahanap. Sa wakas, puno ka na rin ng lakas para tumakas, para hanapin ang lugar na mas patas at ligtas. Wow. Dahil ang totoo, pwede kang magbago, pwede mong sundin ang puso mo. Ganda! Makakamove on ako agad-agad dahil dun sa sinabi mo. Ang ganda, hindi ba? Makaka-relate ka kaagad. Baka nga mamaya habang binabasa mo yan, tumutulo pa yung luha mo. Eto na, may hugot ka rin daw para sa nanay mo. Yes Meron po. ba? Anong libro Meron ba ako, nito? Miss Love. Ito pong I Hope We Meet Again, yung pinakabago kong libro. Sinubukan ko rin po magsulat sa Ingles. At ito po yung produkto nun. Kumusta? Nung nagsusulat ka sa Ingles, ano ang kaibahan nung nagsusulat ka sa Filipino? Siyempre, mas maganda pa rin ang ating wika. Talaga? Opo. Uh-huh. Pero gusto ko sana wider audience eh. Kaya po, sinubukan ko rin magsulat sa Ingles. Gusto kong malaman din sa'yo, sino ang mga natatarget mo na mga tao dito sa mga tulang ginagawa mo? May specific ba o parang base sa mga nagkakaroon ng reaction sa mga tula mo, iba-ibang henerasyon? Most of them po are Gen Z talaga. Gen Z. Gen Z at young professionals, Miss Love. Mga millennials Bakit din. sa tingin mo, mas nakaka-relate sa'yo yung mga yon, yung henerasyon na yon? Tingin ko, Miss Love, yung millennials dahil pagod na pagod sa buhay. Tingin ko pressured sa buhay, pagod na pagod sa buhay. Yeah. Ayun. Mahanap sila ng comfort sa mga salita. Correct. At eto, bumuo ka rin daw ng online community. Wow! Gusto ko yun. Bakit mo siya binuo at ano ang purpose nitong online community na to? Ito po ay tinatawag namin mga Tala at Tula community. Ito po Okay. ay samahan ng mga manunulat at mga mambabasa na rin wow. sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Uh-huh. Ang layunin po nito, Miss Love, ay una para palaganapin pa ang wikang Filipino sa bagong henerasyon at ikalawa, para makatulong sa mental health ng bawat isa. Ilan na kayo ngayon sa inyong komunidad? Sa aming online community, meron po kaming 600,000 members. Wow! Ang galing! Eto pa, para lang trivia, may nasa harapan po ngayon kasi, halika rito, pumunta ka rito, ang kanyang mentor. Eto ang kanyang mentor na aming pong producer, dito po aming pong writer, dito po sa LTE, na isa rin pong author. Ano nga ba yung libro mo? Mga kapirasong sulat po. Yan, kapirasong sulat. Anong pakiramdam na yung iyong tinuturuan noon ibang level na ngayon? Sobrang sarap po sa pakiramdam dahil talaga po natuto po ako sa kanya and talagang nagbunga po yung pagme-mentor niya sa akin kasi nagbunga po siya ng isang libro po. Yan! Ikaw pala yung nag-mentor sa kanya. Baliktad pala. Pasensya na, nakalimutan. Nagkalituhan na. O, di ba nga, pakiramdam na merong mga kagaya ni Regine na natuturuan mo na nagkakaroon ng pagkakataon na mai-express ang sarili nila kasi ang dami na rin itong follower. 200k po ang follower ni Regine sa kanyang kapirasong sulat. Oh, anong pakiramdam? Nakaka-proud po, Miss Love, syempre. At nakakatuwa dahil hindi lang libro yung bunga natin, kundi bagong henerasyon ng manunulat. Galing-galing mo! At ang bata-bata niya lang, 29 years old! Diba napakahusay? May edad ba ang paggawa ng ganitong klase ng art? Naku, wala po. Bata, matanda, nasa kung ano mang henerasyon yan, lahat po tayo ay malayang magsulat, Miss Love. Eto na ron, ang isang magic question, isang kakaibang question. Diba? Diba sabi nga nila, pagdating sa art, sa singing, walang pera. Totoo, Ron? Pakiramdam ko, Miss Love, kapag pinagtuunan mo ng pansin, binigay mo ang puso mo, binigyan mo ng oras, ng dedikasyon, meron naman, Miss Love. Meron, hindi ba? Meron. Meron at hindi lang yan. Mas malaki ang epekto sa iyong mental health. Totoo po okay, yan. may bago ka bang libro na pwedeng ikwento sa amin ngayon? Ikaw sa bawat araw. Naku, ang ganda naman ito. Anong ibig sabihin ng ikaw sa bawat araw? Ano ang meron dyan? Miss Love, actually, this is the best-selling book. Opo. Bakit? Ano ang meron naman dyan? Ito po kasi ay aklat tungkol sa pag-ibig. Yun na. Opo. Pag-ibig. Pag-ibig. Mabenta. Mabenta, hindi ba? Siyempre, ito
Ito pa po ang iba pa niyang mga libro na pwede nyo pong mabili. Dapat sinusuportahan po natin ang ating mga local artists. Okay? Ano ang mensahe mo sa ating mga future poet and authors na nanonood ngayon? Para sa mga kabataan na nais pong sumulat din at tahakin ng ganitong landas, magbasa ng magbasa at bukod sa pag-immerse natin sa pagbabasa, panonood ng pelikula, pakikinig ng mga kanta, at iba pang uri ng sining at panitikan, no? Miss Love, importante na danasin natin lahat ng bagay sa mundo. Correct. Yun kasi magiging bentahe natin, doon tayo huhugot ng mga isusulat. Yung mga nararanasan natin ngayon, malungkot man yan o masaya, umiibig ka man o bigo, panigurado yan yung lalamanin ng susunod mong tula. Yes! Ayan, syempre salamat sa mga illustrator po ng kanyang mga libro. Ito, makikita niyo yung mga book cover. At syempre maraming salamat sa'yo. Net 25. This is Love Anyo Verbo. For more love, Tunipet, and Arafang updates, just click the subscribe button and follow us on our Net 25 social media pages at Net 25 TV and Net 25 Entertainment Facebook. See ya. I love ya.